Hey mga brods, may balita nga tayo dito po kay Matthew Wright. Dahil ito pong 6'4" ng Kawasaki Brave Thunders ng Japan B-League mga kabrods. Balak nga na ito ng SMB kasi na after ng contract dyan, na ito po ni Matthew Wright ay o-offer nila ng malaki. Ito po kasing 6'4" na ito, kada season kasi dyan sa Japan B-League talagang nag-i-improve ang kanyang shooting niya. Dito kasi sa SMB ay parang nakukulangan talaga sila ng mga shooters mga kabrods. Alam ko nga ngayon 2025 na, ngayong January na kasi mga kabrods, dito na magre-rebuild ng panibagong lineup na ang Beermen. Kaya ang dami nga nilang ginagalaw, di ba mga brods, maski imports and coaches mga kabrods. Pangatlo na yung import ngayon. Tapos bumalik pa si Coach Leo Austria. Kaya nga ito pong SMB gusto nila ng mga batang players and yung mga ganitong mga veteranong talagang may napatunayan na sa PBA. Dating player ito ng Phoenix Super LPG pero ngayon ay nasa Japan B-League na mga kabrods. Pero ito ay 50-50 pa mga kabrods. Dahil ang dami nga daw benefits kasi dyan sa Japan and ang ganda rin kasi yung level ng competition dyan mga kabrods. Pero dito kasi sa PBA, dito sa SMB, malaki nga yung offer pero nga mga brods, yung benefits nga lang, dito sila malulugi mga kabrods yung mga players na galing Japan. Pero walang imposible dahil alam naman natin kayang-kayang gawin yan ng SMB. Dahil kung matatandaan nyo, saan ba galing? Ito pong si RJ Abarrientos ng Ginebra. Diba sa KBL din ito mga kabrods. Talagang once na ma-offeran ka ng malaki ng SMC team mga kabrods, talagang hindi ka makatanggi dahil ang laki niyan. Dahil ito pong si RJ Abarrientos, balibalitan, laki nga talaga ng offer ng Ginebra dyan kaya ang ganda ng nilalaro niya. And ito pong si Matthew Wright, mga kabrods, sharpshooter ito. Talagang parang Klay Thompson nga ito mga kabrods kung ito yung makuha ng SMB, talagang tiba-tiba sila dito dahil mas improve na Matthew Wright na yung kanilang mahahawakan dahil ito kada season dyan sa Japan talagang lumalakas yung kanyang shooting percentage niya mga kabrods. Talagang hindi mo rin masisisi ang Japan kung bakit sila ay talagang one of the successful pro team or pro league dito sa atin sa Asia dahil grabe rin yung level ng kompetisyon na binibigay nila doon. Katulad nito napa-improve nila ito pong si Matthew Wright kung saan talagang lumalabas yung totoong laro niya mga kabrod. Stroke ba naman kasi ni Matthew Wright talagang unstoppable. Once na malibre ito sa tres ay lista mo na mga kabrod. Dahil ito nga pong si Matthew Wright ay talagang malaki ang maitutulong dito sa SMB. Sharp shooter and pure scorer. Ito pong si Matthew Wright mga kabrods. Kaya ito sa SMB alam ko nga marami ang pwede pang mapalitan dito sa lineup nila. Yung mga players dito may mga iti-trade pa yan ang Beermen mga kabrods. Kaya dito sa SMB kung makuha nila ito pong si Matthew Wright ay tiba-tiba talaga sila dito mga kabrods. Dahil ito pong si Matthew Wright di rin birong player ito. Sa Phoenix Super LPG nga talagang isa siya sa mga nagbubuhat dyan. Well dito naman sa SMB ang dami ng katulong dito ni Matthew Wright. Talagang lalakas lalo ang Beermen mga kabrods kung makuha nila ito bilang isang sharp shooter nila. Hindi na mahihirapan sina CJ Perez and Marshall Lassiter. Diba nga ito yung pwedeng maging next Marshall Lassiter in the making kung makuha ito ng Beermen. Diba? Bali-balita pa nga dati na dapat nga ititrade sana ng Beermen ito pong si Marshall Lassiter sa Phoenix para makuha ito pong si Matthew Wright. Hindi nga lang natuloy yun mga kabrods dahil yung time na yan ino-offeran na ng Kyoto Hanaris sa Japan ito pong si Matthew Wright. Kaya napapunta ito ng Japan imbis na mapunta ng SMB mga brods. Pero ito after ng kontrata neto ni Matthew Wright dyan sa Brave Thunders sa Japan B-League team ay o-offer na ng malaki ng SMB. Ito kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods Matthew Wright to SMB. Mga kabrods alam ko nga ito pong si Vic Manuel, ang ganda ng nilalaro talaga nito mga kabrods sa Terra Firma Jeep. Nilabas niya talaga yung laro niya mga kabrods simulat sa una na na-trade siya dito dahil yun nga hindi nga siya nakakakuha kasi ng playing time minutes mga kabrods dito sa SMB dahil limited lang ang minuto nito. Ang kapalitan ba naman niya kasi sina Jormar Pardo, Mo Tautuat, tsaka Brondial yung favorite ni Coach Leo Austria. Kaya ito mga kabrods
lumabas na naman yung laro ni Vic Manuel dahil alam naman natin kung ano yung nabibigay ni Vic Manuel nung Alaska Aces days niya. Di ba mga broads, di naman ito tatawaging muscle man kung hindi ito magaling talaga. So yun nga, dito sa Jeep, nakikita rin naman natin yung prime and vintage Vic Manuel na mga galawan neto, yung mga banggaan neto, yung mga floater neto mga kabrods, yung perimeter shot, footwork sa ilalim maski import talagang kayang-kaya niyang iskuran. So sa ngayon, kondisyon na yung katawan nito po ni Vic Manuel dahil alam naman natin, ito pong si Manuel gusto rin talagang makapaglaro ito ng mahabang minuto kaya bigla itong na-trade ng Bearman. Kaya ito mga brods may mga balita rin tayo na ito po palang Barangay Nebra San Miguel minamata ito pong si Vic Manuel dahil kung matatandaan nyo, ang hanap pa rin ng Hinebra ay big man dahil nga ito pong si Isaac Go ay hindi pa alam kung kailan ito babalik tapos si Jetroy Rosario ay ang laruan kasi noon 4 or 3 lang. Minsan 5 pag talagang pagod si Japet mga kabrods. Pero ito pong kay Vic Manuel na gusto ng Hinebra na alam natin na medyo undersize ito sa height niyang 6'4 or 6'5 pero iba yung nabibigay ng isang Vic Manuel. Parang Mark Pingris lang ito mga brods na kahit undersize puso yung binibigay nito. Maganda kay Vic, mas matigas na Pingris ito mga kabrods. Well, kung ito ay talagang ipupush ng Barangay Nebra San Miguel, ay matutulungan niya ang Hinebra sa ilalim. Alam naman natin ng Terra Firma Jeep, farm team din ito mga kabrods, kaya pwedeng kunin talaga ito ng Hinebra kung ipupush at gugustuhin nila. Well, sa ilalim ay malaking bagay siya doon. Box out pa lang ni Vic Manuel dahil malapad-lapad din at malaki rin ang katawan nito at physical din sa laro, parang abueva na may halong sakuragi yung laruan nito eh. Well, alam naman natin yung issue niya, yung playing minutes niya sa game. Pero, ito pong sina Coach Tim Cone and yung Barangay Nebra Management, pinag-iisipan nila na bibigyan talaga nila ng magandang minuto. Ito pong si Vic Manuel mga kabrods. Ang kapalitan nga niya dito, ito pong si Jetroy Rosario at minsan naman pwede nila itong ipagsabay. Well, sa ilalim kasi ito po talagang si Vic Manuel, pwede itong maging 5. Kaso undersize nga lang siya mga brods, pero physical lang laro kaya yan ang maganda sa Barangay Nebra kung makukuha nila si Vic Manuel. Hassle sa rebound, hassle sa laro, tapos sa ilalim pa, maasahan mo ito pong si Vic Manuel. Matigas-tigas na maglaro ito pong si Vic at yun nga, lumabas na at naging kondisyon na siya lalo nung ito'y na-trade na sa Terra Firma Jeep. Kaya ito makakatulong ito mga brods para sa Barangay Nebra San Miguel at alam ko nga kayang-kaya naman kunin ito ng Hinebra dahil farm team nga yung Jeep. So bigyan mo lang ito under the table, papayag at papayag na yan. Kaya mga kabrods, sa ngayon kasi talagang naghahanap ito pong Hinebra ng mga big men. Pero nung nalaman din nila na pwede rin palang ito pong si Vic Manuel basta bigyan mo lang ito ng playing minutes at veterano na rin sa ilalim, batikan na rin sa ilalim, why not siya na lang, di ba mga kabrods? Kaysa daw kay Greg's daughter na gusto nilang ibalik kaso nga lang medyo malaki-laki at nagde-demand ng sahod kasi si Greg Zila mga kabrods. So ito pong kay Vic Manuel, maaasahan ito at hindi naman talaga mabibigo ang Barangay Nebra San Miguel dito. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba mapapalakas lalo ni Vic Manuel ang ilalim ng Barangay Nebra San Miguel? Kaya komento mo na ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights yun lang. I'm out.